So, magandang araw po sa inyong lahat. Gagawa po tayo ngayon sa ating PHP ng CRUD or create, read, update, and delete. So, since alam ko naman na may alam na kayo kung ano yung CRUD, no? Ang una natin gagawin dito is yung create. Magki-create muna tayo or magi-insert tayo ng information galing dito sa PHP hanggang sa ating database. So, magsimula na tayo. Una natin gagawin is start natin yung sump. Ito yung pinaka-huwag nyo kakalimutan. Baka magtaka kayo, hindi gumagana yung PHP My Admin nyo. Then punta tayo sa PHP My Admin. Yan. Pagdating nyo dito, click yung database, mag-create tayo ng ganito yung pangalan ng sa akin, CRUD tutorial. Yan. Then gagawa tayo ng table, account. Tapos gawa tayo ng fields. Fields tawag dito, ID. Yan, gawa tayo ng name. Simple lang naman to, username and password lang. Plus yung ID, auto-increment natin. Lagyan natin 11 dito. Name is naka-varchar, 100. Yung username naman is naka-varchar din, 100. Varchar na rin natin to, 100. Tapos naka-unique lang yung username. So, unique lang. So, ayan. Then, pindutin na natin itong save. Yan, save. Kaya preview SQL natin. So, ganyan pag kinocode. Then, save na natin. Yan, nakasave na siya. Ngayon, eto, since nakagawa na tayo, ang una kasi natin gagawin is yung create registration form. Ito, ilalagay ko na lang sa description para kumuha kayo ng template. Mga simpleng template lang to. Yan. Actually, dito simple. Yan, i-download nyo lang. Pagka-download nyo, buksan nyo yung file. Buksan nyo yung file sa loob ng VS Code. Yan. Tapos sa loob ng VS Code, gawa kayo ng index.php or PHP file. Yan. Ngayon, punta natin ito index.html. Itong index.html, ito yung dinownload natin. Doon, galing doon sa template. Ngayon, copy-paste lang natin to. Copy lang natin, then paste natin dito. HTML. Yan. Tapos, ano lang natin to? Copy path lang natin. Bubuksan natin sa localhost kasi. Localhost. Yan. Tapos, alisin lang natin to. Then, enter. So, ito. Nagbukas na siya. Ito yung template ang kinuha natin. Ngayon, may babaguhin lang tayo dito. Itong sign up, lalagyan natin ng name. Name na sign up. Itong password. Itong email, text. Tapos, alisin natin itong mga ID. Alisin lang natin itong ID. Wait lang. Ito palang form. Naka-method post. Alisin na natin to. Palitan natin ng action. Index.php. Yan. Okay naman na. Ano to? Your message was sent. So, okay na to. Gawa tayo ng PHP. Yan. Connect na natin. Ito yung pinakamabilis na paraan sa pag-connect ka. MySQLi. Connect. Tapos, ating localhost. Server natin. Ay, nakalagay oh. Import. Pero, idediretso na natin. Username natin sa PHP My Admin is root. Walang password. So, ito yung pinaka... So, pwede din yung lagay ito ah. Yan. Tapos, name lang ano natin, CRUD. CRUD tutorial. CRUD tutorial, di ba? Yan. Paano natin malalaman na connect? If-con natin, tapos, pag echo lang tayo ng connected. Pag wala lumabas, hindi siya connected. Yan. Diba, mabilis lang. Save, refresh natin. Yan. Scroll nyo sa baba, makikita nyo tayo na connected na. Ngayon, pag connected na, alisin na natin to. Since alam na natin na connected, gawa tayo ng if iset. Yan. Kung di nyo pa napapanood yung video ko about dito sa post, meron ako introduction to PHP, tinuro ko itong mga to. So, part 1 hanggang part 3 yun. Panoorin nyo na lang po, nasa playlist po. Visit my YouTube channel. Then, sign up. Gawa tayo ng variable na username.
equals sa post plus user. So, copy lang natin to para medyo mabilis mag ano tayo. Yan. Then, password. Tapos, pass din dito. Itong mga to, nasa loob, ito yung name. Ayan o, mga name. So, ayan yung mga name. Nilagyan lang natin ang name. Tapos, since naka-required to, hindi natin malalagpasan ng empty. Ang gagawin na lang natin, wag na tayo maglagay ng if na hindi empty. Mag-proceed na tayo agad sa SQL. Gawa tayo ng try catch para malaman natin yung mag-e-error. May SQLi exception tapos echo natin get message. Yan. Tapos sa try, gawa tayo ng SQL query natin. Yan. Mag-insert tayo into sa ating account or yung account or yung ating table. Ito naman fields to. Name, username, and then yung password. Etong tatlong to, ito yan. Ayan yung tatlong yan. Tapos kung ano yung ilalagay natin sa kasunod naman. Values, yung ating name, kasi name yung una. Then yung ating username. Then yung ating password. Yan. Tapos result or ano gawin natin? Tama, result na lang. Kasi ito yung pinaka result, may SQL query. Yung con, tapos yung SQL. Yan. Tapos nyan, if para malaman natin na connected na, nag-registered na, mag-echo tayo, then gawa tayo ng simpleng script. Yan. Mag-alert lang tayo. Simpleng alert lang. Simpleng alert lang ng registration successfully. Then copy lang natin. Else paste. Tapos ito naman, registration failed. Okay naman siguro to. Save natin. Lagyan lang natin terminator to. So ito na yung kabuuan ng code. Di ba madali lang sa pag-create, no? Punta tayo dito sa ating form. Refresh natin. Name natin is Sensei lang. Username natin is Kakashi21. Lagyan lang natin ang number. Password natin basic lang, no? 0123456789. Sign up. Yan. Kung makikita nyo, lumabas na registration successfully. Ibig sabihin, gumana na siya. So, para ma-check natin kung gumana na, punta tayo dito. So, since gamit natin is template lang, may mga error yan sa baba. Yan. Undefined variable name. Wala yan. So, natural lang yan. Punta tayo dito. Malalaman natin kung meron ng laman. Yan. Then, punta tayo sa account. Ayan na. Pumasok na siya. May ID na 1. May walang name. No? Wala siyang name. Then, Kakashi. So, walang name kasi nag-error dito. Yan. Puntaan natin yung VS Code natin. Wala siyang name. Text. Placeholder na name. Ay, yung pala. Ito. Username. Walang variable na name. Yan. Name. So, ganyan lang. Pinalitan lang natin. So, try natin ulit. Nag-successful. Papatong yun. So, ganun pag no, ayun na, may Sensei na. To same lang naman ng username and then password. Kaya mas okay kung gagawa tayo ng if-else para hindi magkaparehas yung username, no. Yan. Pero okay na siya. Ito na yung username and then yung password. Delete na natin to. Tapos lagay na lang tayo ng bago. Kaya binubura ko to agad pag nire-refresh ko para hindi siya mag-automatic na sign up. Tapos gawa tayo ng Sensei dito. Username is Sensei. Kakashi Sensei. Password natin is pabaliktad naman. 9 hanggang 1. Yan. Registration successfully. Then refresh lang natin.
So, ito na siya. Sensei, Kakashi Sensei, then 9 hanggang 1 yung password. So, maraming salamat. Ito po yung sa kauna-unahang create na video. Ang susunod po nating video is yung part 2.